kasi ang nakakainis sa kanya, sobrang bait. Dahil ang nakakainis sa kanya, sobrang bait niya, kasi nakaabuso siya. Mamimiss ko talaga siya sobra kasi after nung, hindi naman talaga kami close ni Ate Chit dati. Ang kaklose ko talaga si Ninang Marlene Andres. Tapos, kumbaga si Ninang Marlene dati kasi siya yung naging nanay, kaibigan. Siya talaga lahat sinasabihan ko. Nung nawala siya, napasa kay Ate Chit. So, hindi ko na maalala kung bakit kung paano kami naging close. Yun, si Ate Chit kasi talaga siya yung totoo yung sinabi mo lahat. Si Ate Chit ang legacy ng Church ng Queens Road. Wala nang cheat, wala nang Ate Chit na magsasabi sa akin, ano nang gagawin natin pagdating ng anniversary? Ano mga bibili natin? Kami kasi yung tandem pagdating sa pag nagkakaroon ng activity sa church. Yun, mamimiss ko talaga siya kasi wala nang kakalapit sa akin pagdating niya pag Sunday. Kasi nasa likod kami, nagtuturo kami ng mga bata. Biglang may kakalapit kahit lagi siyang late. Kapag dumarating siya, kakalapit na lang siya sa akin na, uy, gagalan na lang siya. Tapos yun, kamayan kami. Tapos, nung medyo lagi din kami nasa bahay nila, yung mga maliliit sila makmak, talagang hindi mawawala. Tuwing December, lagi talaga yan, yung mga bata. Lahat, halos ng mga young people sa church. Talagang hindi niya kinakalimutan niya. Lahat ng adult ladies, lahat yan. Kahit na talagang sa bulsa niya na nanggagaling, na hindi alam din ng mga iba. Kasi kasama niya rin talaga ako. Pag December yan, naalala ko pa nga na, legit, gusto kong pumunta ng Divisoria kasi hindi nga ako sinasama sa Divisoria kasi nga pag sinama ako, sobrang dami daw tao to, pwede akong maimatay. Nagko-collapse po ako. Kaya yun, sinama niya ako. Nung sumama ako, ganun pala. Wala siyang pagod. Talagang maaga tayo umaalis nun, di ba? Darating kami ng mga alas 10 na tayo nakaka-uwi. Nilibot namin ng buong Divisoria. Yung first time kong sumama pero ang sakit ng paa. Kasi talagang wala siya, kahit napipilay-pilay na siya, talagang wala siyang tigil. Tapos, aalalahanan niya talaga yung bibigyan niya sa adult ladies pagdating ng Family Sunday, yung mga adult ladies kasi yearly po yan. Kaya first time last year na wala si Ate Chit na nung December na hindi ko alam ano bang gagawin, ano bang bibiliin, ano bang aanin sa mga adult ladies. Kasi yun yung yun yung tatak niya sa church namin. Yun yung tatak niya na talagang hindi maganda ko alam kung sino kayo magmamana sa kanya. Kasi talagang napakabait ni Ate Chit. Wala nang pupuntahan sa bahay nila na pag masama ang loob ko, wala na akong gagawin. Kaya pag nandun ako sa bahay nila nung nakaraan, nakita ko yung pwesto namin lagi pa nagagawin yung mga tawa niya, yung iyakan namin dalawa. Kapag may sama siya ng loob, yun minsan nagsabi siya sa akin na sama na nun kasi si May kasi nag-away sila dalawa. Kaya yun kasi, syempre, bilang inaayaw niya kasi na may sakit kasi si May tapos biglang nagkikilos, kaya nagalit siya. Yun lang ata yung ano niya, sama daw ng loob niya. Basta si Ate Chit, yun, napakabait niya, talagang wala kang masasabi sa kanya. Basta ang nakakainis lang talaga sa kanya, sobrang bait niya. Yun lang yung hindi niya talaga magandang ugali, sobrang bait, kaya nakaabuso po talaga siya. Wala siyang hindi talaga, naalala ko na nakalapit din, halos lahat ata nakalapit sa kanya eh. Yung alam niya po yung ugali niya kasi kahit wala na siya, hahatiin niya talaga, naranasan ko po sa kanya yun. Hahatiin niya tapos talagang minsan magbabayad ka na ayaw niya pang tanggapin. Ganun po siya. Ganun siya ka talagang kabait. Talagang lahat tinitreasure niya po. Bagay, tao, lahat tinitreasure niya po para sa kanya. Lahat sa kanya mahalaga. Kaya talagang wala rin pong tao na napalapit sa kanya na hindi po siya minahal. Lalo na po ang church. Mahal na mahal po siya. Kaya talagang mamimiss namin sobra si Ate Chit. Masakit kasi talagang wala na siya. Wala na kaming attitude, wala na kaming maririnig na tawa, wala na kaming maririnig na ito yung gagawin natin, ito yung plano natin. So pag may mga activity, wala nang gawin. Kaya sobra mamimiss namin si Ate Chit. Yun. Pero yun, masaya dahil, alam niya, nasa hospital pala, naalala ko lang nag-ICU. Nasa ICU siya. Yung dalawang beses akong napasugod doon is 50, mababa na 55, 50.
Yung kinausap ko siya, 5 minutes lang kami doon pumasok kasi marami pang papasok. Alam niyo po yun, ayoko siyang sabihan ng, Ate Chi, kung pagod ka na, pahinga ka na. Ayoko po, kasi wala akong karapatan. Kasi alam ko nilalaban siya ng mga anak niya. Nagpipray, marami nagpipray sa kanya. At talagang gustong-gusto niya lumaban. Pero talagang pagod na rin yung katawan niya. Ayoko sabi sa kanya, Ate Chi, magpahinga ka na. Ayoko. 50-50 yung ano ko sa kanya. Gusto ko siyang, gusto kong, Ate Chi, lumaban ka. Ate Chi, gano'n na. Huwag na tama na, pero hindi ko masabi sa kanya. Dahil gusto ko pa rin po talaga siyang makasama, katulad ng mga anak niya. Napakahirap lalo na sa mga anak niya po talagang, kasi sa kanya po nakasandali, yung mga anak niya talaga. Kaya yun, pag-pray lang po natin patuloy yung family illustrate. Alam naman po natin na nandito lang din po kami para sa inyo. Kuya Alex, para si Kuya Alex. Salamat din. Yung kasawa niya talaga sobrang bait po. Kaya yun lang po yung ano ko kay Ate Chi. Ayaw ko niya kasi katulad niya si Sister Al, makakanta pa nga po. Kaya salamat po. Salamat Ate Chi. Sobrang